Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. Bible, buksan po natin in the book of Psalms or Psalm 16:11, awit 16:11. Awit. Sixteen 11, 16:11. Okay, basahin po natin. Sabay-sabay, ready, get, set, go. Ituro mo sa akin ang daan ng buhay. Sa iyong presensya ay may ganap na kagalakan. Sa iyong kanan ay may walang hanggang kasiyahan. Purihin ng Panginoon. Okay, let us lift our Bible and let us declare, ready, get, set, go. This is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I'll be taught the Word of God. I boldly confess that my mind is alert, my heart is receptive, and I'll never be the same. In Jesus' name, amen. Praise God. Let us pray for our tithes. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong katapatan sa amin. Sa bawat araw, sapat ang biyaya mo. Hindi ka kailanman nagkukulang. Sa lahat ng aming mga pangangailangan, ikaw ay laging may nakalaan. Salamat po at narito po ang aming mga tithes and offering bilang bahagi po ng aming pagsamba sa iyo sa araw na ito at pagtugon sa iyong kabutihan. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, praise God. You may all be seated, mga kapatid. Isang magandang araw sa bawat isa sa atin at pakibati ang katabi. A blessed day. At siyempre, may dahilan para magsaya, mga kapatid. Sapagkat may mga kasama po tayo at 6 po ito, ano? So, tinaiyahan po natin na tumayo ang bawat isa at nais po namin kayong ipanalangin. Si Noraline Vidanes, Lynette Vidanes, tama ba? Vidanes? Dayan Romeroso, IC. Tama? Si Dayan? Nandiyan ba si Dayan? Si Suset Romeroso. Ayun. Si Gabriel Romeroso. Oh, isang family ito. Ha? Praise God. At nag-anyaya sa kanila ay si Sheila Marie Borela. Ayan. Praise God. God bless you, Ate Sheila. At syempre kasama rin natin si Lisa Quinto. Ayan, si Ate Lisa, salamat po at invited by Ate Nanay Daisy Senidosa. So tayo po'y manalangin para sa kanila. We'll pray for you. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ano po? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa aming mga kasama ngayon. Alam po namin walang aksidente. Lahat ay ayon sa plano mo. Pagpalain mo ang kanilang buhay at maranasan nila ang presensya at ang pag-ibig mo po ay patuloy nilang madama. Salamat po sa kanilang mga buhay. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ayan, praise God. Okay, kayo, meron po kaming gift sa inyo. Souvenir lang po ito. Ayan, may nakaipit po 10,000 dyan. Ano kaya ganun, ano? May 10,000. Palagay ko, pila buong Binangonan dyan, ano? Pag-pray tayo ng 1 billion para sa kaligtasan ng Binangonan. Praise God! Hallelujah! Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Lasting happiness. Ito po ang ating tatalakayin ngayon. Yung walang hanggang kasiyahan. Last Sunday, patungkol sa bagong ikaw ang tinalakay natin. Pero ngayon, patungkol naman sa masayang buhay. Happy life. Sabihin natin, happy life. So, hindi lang ikaw, di ba? So, pero tanong ko, sino rito ang gusto ng happy life? Siyempre, lahat tayo, ha? Happy family, siyempre, sa trabaho, sa work, ano man ang ginagawa natin, kahit sa paglilingkod, pag-aaral, maganda, happy tayo. Sabi mo sa katabi mo, happy tayo. Ngayon, pag pinag-usapan ng happiness, bigyan ko lang po kayo sandali about sa ating bansa. Ano po? Sa pag-aaral, ang Pilipinas pala, sa South Asia, number 2 tayo sa mga masasaya. Ano po? Number 2. Pero ang number 1, Nepal.
So kung gusto mo talaga maging masaya, number 1, punta kang Nepal. Ayan. Pero sa buong Asia, ang Pilipinas po ay number 5. At ang number 1 ay Singapore. At sa lahat ng bansa naman, ang bansa naman po natin ay hulaan mo. Sige nga, sabihin mo kung pang ilan tayo sa katabi mo. Subukan lang natin. Ayan. Sige, ilan. Hulaan ninyo. Oh. Pang 53. Oh, halos gitna na, pero marami naman talaga, no? Pero at least, kasama po talaga tayo sa mga masasaya, mga masiyahin. So, pakingitian mo yung katabi mo. Ayan. Okay. Pero when we talk about population, ilan ng mga tao sa bansang Pilipinas ngayon, parang nasa 120 plus million na po tayo Mga kapatid, okay, sarado na lang natin sa 120 million. So ganito, halimbawa, sa top 10 million na lang, kuha tayo ng 10 million, ang tanong ko, makasama ka kaya doon sa mga, masasabi mo ba, na kasama ako sa mga pinakamasayang tao dito sa ating bansa? Kasama ako doon sa 10 million. So, sinong masasabi mong kasama ka sa top 10 million na pinakamasayang Pilipino sa ating bansa? Taas ang kamay. Kakaunti lang. Ako kasama ako doon, Pero sige, taas ako. Top 20 million. Kasama ka na kaya? O yung iba hindi pa nakataas. Nako, malungkot. Hindi, masaya yan. Sige, ganito na lang, kalahati, 60 million. O, kalahati masaya, kalahati malungkot niyan. Saan ka dyan, mga batid, Pero ngayon, pag-usapan natin ang populasyon ng mga nakakilala sa Panginoon, yung tinatawag nating born again. Mga Baptist, Methodist, ayan, full gospel, ayan. O, ilang kaya sa tingin ninyo na ang mga tumanggap na sa Panginoong Jesucristo bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas na nagpasya, natalikuran na ang buhay na makasalanan at sumunod na sa Panginoong Jesucristo. Hindi pa naman sa langit, pero bagamat papunta naman doon, pero sumusunod sa buhay habang nabubuhay dito sa mundo, ay sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. So, ilang kaya ang mga ganyang ngayon sa buong Pilipinas? According to the survey, ay nasa 10% po tayo. So, kung 120 million, ang 10% ay nasa 12 million, ang mga tinatawag nating Christian, totoong Kristiyano. Bakit? Kasi, kung sa 12 million na yan, malamang yung 12 million na yan, kung talagang totoong tumanggap sa Panginoon, talagang totoong na kay Kristo at ang Panginoong Jesucristo ay talagang nasa buhay niya, mga batid. Ang tunay na resulta kasi, ng talagang malapit na relasyon sa Panginoon, yan po ay nagre-resulta ng pagkakaroon ng masayang buhay. Sabi natin masayang buhay. So ikaw ba talaga ay nasa Panginoon? Dapat may masayang buhay ka, kapatid. Ngayon, kung hindi ka nakakasama sa masaya, mukhang may problema. O, tingnan mo yung katabi mo, mukhang may problema lang. Kasi lahat tayo, sa totoo lang naman, mga kapatid, sa totoo lang, lahat tayo naghahangad na maging maligaya, maging masaya. Sino ba naman po ang ayaw niyan, mga kapatid? Di po ba? Lahat tayo, kaya karamihan, ginagamit nila ang kanilang oras, yaman, lakas, upang hanapin ito minsan sa mga material things, minsan sa mga relationship, minsan hinahanap nila sa mga achievements, sa mga tagumpay, sinisikap nila na mapabilang sa ganon para maging masaya. Kaya lang, kadalasan, ang kasiyahang yan, pansamantala lang. Panandalian lang, mga kapatid. Kaya, ang tanong sana, saan ko kaya matatagpuan talaga yung walang hanggang kasiyahan? Ano po? Saan ko matatagpuan yan? Okay, basahin po natin uli ang ating teksto sa Awit 16:11. Ituturo mo sa akin ang daan ng buhay. Sa iyong presensya ay may ganap na kagalakan. Sa iyong kanan ay may walang hanggang kasiyahan. So kung tatanungin natin saan matatagpuan ang walang hanggang kasiyahan?
So, dito mula sa salita ng Diyos, mapapansin natin ang nakasulat sa awit 16:11, sa iyong presensya ay may ganap na kagalakan. Saan daw matatagpuan? Una, ang talagang kaligayahan ay matatagpuan sa presensya ng Diyos. Amen? Ano sabi ng Matthew 18:20? Sapagkat kung saan may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, kasama nila ako. So ano man daw pagtitipon, basta patungkol sa Panginoon, kasama natin ang Panginoong Hesukristo. Amen? Ngayon siguro sabi siya, kasama natin si Lord ngayon kasi patungkol kay Jesus itong ginagawa natin. Siguro sabi ng iba, ano ngayon? kung patungkol kay Jesus, masaya ba? Siguro yung iba, hindi. Bakit? Kasi sabi ng awit 37, verse 4. Siguro masasabi mo, alam ko, sama natin si Jesus, di ako masaya. Ngayon? Kasi ang sabi po ng awit 37 verse 4, sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan. Saan mo raw hanapin ang kaligayahan? Kay Lord. Nandito ngayon si Lord. Kaya ang tanong ko, sa pagpunta mo ba rito, ang hinahanap mo si Lord? Kasi tutuloy lang natin yung verse, sabi diyan, at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Kasi yung iba, baka ang gusto agad, ang hinahanap, yung ninanais niya. Baka yun agad, mag-church ako kasi gusto kong magkaroon ng ganito. Pupunta ako sa simbahan kasi mayroon akong gustong mangyari, may ninanais akong mangyari. Baka kasi ganun agad ang hinahanap mo. Sabi ng Bible, ang hanapin mo muna si Lord. Para maging masaya ka talaga, sinong unang hahanapin natin? Ang Panginoon, mga kapatid. Ibig sabihin, yung Kristiyanong pamumuhay, dapat para kay Lord muna. Amen. Narito ka ngayon, dapat para kay Lord muna talaga. Mga kapatid, ibig sabihin, yung mga gagawin mo para kay Lord, lahat ng para kay Lord, sa totoo lang, tawag doon, godly life yun . Kasi godly life is a happy life. Godly life is a happy life. Ngayon, siguro iniisip mo, ganun ba? Para kay Lord, parang boring ata . Siguro ganun lang iniisip natin, boring. Parang ako nung araw, ganun lang iniisip ko. Basta para sa Diyos, boring. Nakakaantok, hindi ako masyadong interesado. Mas interesado ko dun sa ibibigay niya sa akin. Pero dun sa nagbibigay, parang hindi ata ako interesado. Kasi parang boring. Pati mag-preach si Pastor Kim, boring. Di ba? May mga ganon. Yun siguro iniisip mo, kapatid. Parang, kasi mas gusto ko kung anong gusto kong gawin, doon ako masaya. Yung kung anong gusto kong gawin, gagawin ko. Yun, dapat ganon. Baka kasi nalilito ka dito, mga kapatid. Halimbawa, nalilito ka doon sa pagkakaiba ng salitang fun at saka happiness. Okay? Kasi pag sinabing fun, yung pagsasaya. Ayan. Kasayahan. Yung mga paglalaro. Ibig sabihin, mga activities. Mga ginagawa mo. Kaya lang, lahat lang yan, pansamantala lang yan, mga kapatid. Halimbawa, yung, di ba, party-party. Pagsasaya yun . Let's have party. Magsasaya. Kaya tayo magpa-party para magsaya. Yung pamamasyal, sports. Kaya lang, lahat lang yan, hindi naman pwedeng January 1 to December 1, mag-sports ka, araw-araw, maglaro ka. Hindi naman po pwedeng from January 1 to December 31, mag-party-party ka. Hindi naman ganun lang nangyayari, di po ba? Seasonal, minsan lang, pansamantala lang, ganun yun . Party, tapos na. Ganun. Kaya, hindi ganun . Pero tawag doon fun. Okay? Pero ang tatalakayin kasi natin ngayon, lasting happiness. Yung walang hanggang kasiyahan. Kasi yung fun, yung bang, okay, gawin natin to, masaya tayo, pero, tapos na. Ulit-ulit. Tapos na naman. Hindi mo naman pwedeng gawin yon sa buong buhay mo, mga kapatid. Okay? Kaya pag sinabi namang happiness, dapat malinaw sa atin ito. Pag sinabing happiness, ito naman yung pagkamasaya mo. Masaya ka.
Tingnan mo yung katabi mo kung masaya. So yung fun, sa mga ginagawa mo yon. Pero yung happiness, nasa sayo yun. Nasa kalooban mo yon. Hindi nawawala yon. Kasi pag nawala yun, kasama kang mawawala. Kasama mo lagi yan. Nandito yan. Sa kalooban mo, mga kapatid. Kaya hindi siya pansamantala, kapatid. Amen? Halimbawa, sample lang ko kayo, ganito. Sa Kawikaan 23:29-30. Sino ang may matinding problema? Sino ba rito? May problema, pero sino kaya yung matindi? Sino ang mahilig sa away? Naku, sino ba mahilig sa away dito? Sinong mareklamo? Sinong nasugatan na dapat sana naiwasan? Ibig palang sabihin, binabanggit dito, pwede palang hindi masugatan, pwede palang maiwasang hindi masugatan. Ba't nasugatan? Hindi mo naiwasan. Pero sa totoo lang, pwede palang maiwasan yun, mga kapatid. At sino ang may mga matang namumula? Mga adik. Naalala ko sinong araw kasi kami pag nakatira ng damo, nakapagpapamula ng mata yan tapos dilat na dilat pang gano'n tapos pulang-pula yun, mga gano'n, di ba? So ano pa, sino may mga namumula? May sore eyes. Ganyan. Pero sa verse 30, sino pa ang sabi? Ito yung sagot talaga. Sino pa kundi ang mga lasenggong sugapa sa iba't ibang klase ng alak? Bakit sinasabi ritong sugapa? Walang tigil Sa totoo lang, isa lang ibig sabihin yan, yung nag-i-enjoy naman, di ba? Nagsasaya. Kaya sagit-sagit yan sa totoo, lagi ko ang sinasabi naman talaga, wag nyo lang ma-misinterpret. Lahat naman ng galing kasi ako dun Masaya lang naman talaga, masaya naman nagiinuman kami, nagsasaya kami, mga kapatid. Kahit nga yung sa mga illegal, mga drugs na ikisasama natin marijuana, pagsasyabu, wala akong nakitang nagsyabu na malungkot. Wala. Lahat kami masaya pag nagsasyabu kami. Wala akong nakitang nagmarijuana na malungkot. Wala. Malungkot, pero nung nagsyabu, sumaya. Kaya magsyabu kayo kung gusto niyo sumaya. Hindi, kung gusto niyo lang ma-experience yung ganon, kaya lang, pagkatapos nun, yun ang problema. Kung gusto mo ng saya, pwede naman yun. Kaya lang natatapos yun. While doing it, you're happy. But it will end. Hindi naman pwedeng January 1 to December 30, magsyabu ka. Hindi naman po pwede yun. Mahal nun, kapatid. Walang nakagagawa nun. So, ang problema ron, yung ending. Yun ang mabigat yun. Baka hindi mo kayanin. Yung magsyabu, ba't siya ba pinag-uusapan? Yung magmaripana, kayanin mo pa. Yung mag-inom, kayanin mo pa. Ang problema, yung pagkatapos, baka hindi mo kayanin. Tapos, ganun din, may problema pa rin naman. Magsaya tayo. May problema ako sige, magsaya tayo. Pero linawin ko lang, hindi po ako nang-encourage magsaborito, Bawal po yun. Sige, magsaya tayo. May problema. Sige, nagsaya. Pagkatapos na magsaya, nawala na ba ang problema? Meron pa rin. Hindi naman nasosolve ng marijuana ang problema. Hindi nasosolve ng shabu ang problema, ng alak ang problema. Hindi. Hindi po nakakapagpasolve ng problem yon, mga kapatid. Kaya minsan, ano nangyari sa'yo? Sige. Ibig sabihin, nagsasaya ka nga, pero ang dulo naman yan, makakabuti ba talaga sa'yo? Tingnan mo maigi kung talaga makakatulong, kung talagang makakabuti sa'yo. Kaya ang iba, lasing na lasing, sige, nagsaya, pag-uwi, sinapok ng misis. Wala na. Di ba? Hindi maganda ending. Meron nga akong kilala, isang pamilya, pag umuwi ng tatay, takbuhan ng mga anak. Kasi pag lasing daw tatay nila, pinagbubugbog sila. So, hindi maganda. Alam mo, wrong relationship. Nagsasaya. Nakapanood nga ako kahapon accidentally, nakapanood ako ng Love Affair. Ang bida ay si Richard Gomez at saka si Bea Alonso at si
Don Sulweta. Mag-asawa si Don Sulweta at si Richard Gomez. Naging kabit si Bea Alonso. Nagsaya naman si Richard sa relationship nila ni Bea Alonso. Pero nangyari, nasira pamilya ni Richard. May mga ganyan. Kaya siguraduhin natin kung talagang nakakatulong sa atin, mga kapatid. Amen? So makikita mo ang kaibahan eh. So, hindi mo man ginagawa yung pagsasaya, pero kung nagre-resulta naman ng happy life. Dito na ako sa happy life. Amen. Doon na talaga ako sa masayang buhay. Mga kapatid, so sabi ko sa mga kabataan, naku, huwag agad kayong maiinggit. Para sa huli, hindi kayo, kayo ang kainggitan. Kasi pag nainggit ka ngayon, halimbawa, nag-aaral ka, focus ka sa pag-aaral, tapos nakakakita ka, imbis na mag-aaral, ayun, naglalaro, nagpapakasaya sila, ang saya-saya nila, so maiinggit ka ngayon. Kaya lang nag-aaral ka. Sabi ko sa kanila, naku, huwag ka munang mainggit ngayon, para sa dulo, ikaw naman ang kainggitan. Amen? Kasi pag nainggit ka ngayon, sa dulo, hindi ka nakaiinggitan. Ganun ang mangyayari. So, kaya, halimbawa, kahit sa church, mga kapatid, sa simbahan, dapat maintindihan natin ito eh. Baka kasi pagpunta mo sa church, puro fun lang ang hinahanap mo. Yung pagsasaya ba ang hanap mo, mga kapatid? Hindi po pwedeng ganun eh. Pupunta ako sa church kasi doon talagang magiging masaya. Laging pagpunta sa church, magiging masaya. Hindi po eh. Hindi po sa lahat ng pagkakataon. Laging masaya sa church. Paano kapag nagka-problema sa simbahan? Paano kapag nagka-problema sa church? Di wala nang pagsasaya. Hindi ka na masaya. Hindi po ganun ang ibinibigay ng Panginoong Jesucristo mga kapatid. Hindi pansamantalang kasiyahan ang sa Panginoon. Amen? Talagang minsan talaga, hindi lahat ng karanasan mo sa church, puro pagsasaya. Hindi lahat ng karanasan sa church, mga kapatid, ay happiness. Minsan, halimbawa, minsan tinatamaan tayo ng message, di ba? Minsan nasasaktan tayo doon. Masaya ka ba nun? Di ba? Pero kung sa totoo lang, mga kapatid, kung nagdudulot naman yan na magbago ka, at sa pagbabago mong yun, sumasaya ang buhay. Adi, maganda rin, di ba? Sa umpisa, masakit yun pero kung nagdulot naman ng pagbabago sa buhay mo yon, at talagang nakinig ka, sumunod ka, nagbago ang buhay mo, tinitiyak ko sa'yo, magiging masaya ang buhay mo. Amen. Kasi alam niyo, kami bilang pastor, ako bilang pastor, kailangan talaga naming ipangaral ang salita ng Diyos Hindi naman pwede, naku, masasaktan si kapatid. Naku, masasaktan. Hindi ganun lahat kailangan ipangaral namin. Pero tandaan ninyo, ibinabahagi namin ito sa inyo, ipinapangaral ko ito sa inyo, para hindi kayo saktan. Hindi po ganun ang layunin ko, mga kapatid. Ang layunin po namin, para mabago ang buhay ninyo. Kasi pag nabago ang buhay nyo sa Panginoon, doon ang masayang buhay sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya sabi ng awit 32 verse 10, pansinin nyo ito. Maraming hirap ang mararanasan ng taong masama. Ngunit mamahalin ng Panginoon ang sa Kanya ay nagtitiwala. Pansinin nyo Dito tinutukoy, parehong may hirap sa buhay. Pero anong sabi dyan? Pero yung nagtitiwala sa Panginoon ay mamahalin ng Panginoon. Amen. Kaso, ang sabi rito, mas marami raw ang hirap na mararanasan ng taong masama. Sa totoo lang, ang kalungkutan po sa buhay, bahagi ng buhay natin yan. Yung nalulungkot tayo. Bakit? Kasi may mga problema pa rin Wala naman talaga magiging masaya sa problema. Lahat tayo, ikalulungkot natin yon. Pag may mga pagsubok, may pangangailangan, may karamdaman, naiwan ng mahal sa buhay, may sakit, hindi nakakapagpasaya yon. Hindi tayo masaya. Sa ganun, mga kapatid. So kaya ang kalungkutan, bahagi na po ng buhay natin yan. Ngayon, may mga natural na nangyayari sa buhay. Normal yun, mga kapatid. Pero sa bawat pangyayaring yon, natural naman, normal naman,
sa ikabubuti pa rin natin yon, sa ikatututo natin yon, mga kapatid. Pero yung binanggit dito, na maraming hirap, ibang usapan yon. Anong ibig ko sabihin, mga kapatid? May mga bagay kasi sa buhay na hindi naman natin kinakailangan pagdaanan sa buhay. Ba't mo pinagdaanan yon? Hindi mo pwedeng sabihin, hindi lahat po tayo, pastor, dadaan dyan. Ay, hindi po ganun. Ang ibig sabihin nun. May mga bagay kasi na pwede nating hindi pagdaanan yan sa buhay. Mga kapatid, ano po, halimbawa, ba't mo pinagdaanan yun? Kung hindi ka lang sana nagkamali at nakagawa ng masama, hindi mo pagdadaanan yan. Ganun po yun. Halimbawa, ganito, natural, normal, lahat tayo nagkakasakit. Amen? Sino po rito hindi pa nagkakasipon? Sino po rito hindi dumanas ng ubuhin? Lahat tayo, di ba? Taas nga ang kamay, sinong hindi pa? Hawakan kita. Lahat, ibig sabihin, normal yun. Natural yun. Pero nung magkasakit ka ng malala, hindi natural yun. Ba't ka nagkasakit ng malala? Hindi mo iniwasan yun, dapat mong iwasan. Pwede mo naman sanang iwasan, hindi mo iniwasan. Hindi ka sana nagkasakit ng grabing ganyan. Hindi sana naghirap kung hindi ka naging sugalero. Pwede mo namang iwasan, hindi magsugal. Hindi sana nasira ang pamilya mo kung hindi ka lang babae. Si Richard Gomez, nasira ang pamilya ng babae. Pwede namang iwasan. Hello? Pero ang unang nanlalaki, si Don Solweta. Ayun. Pwede bang iwasan yon? Pwede. Alam ko, mahirap maging pogi. Alam ko yan. Maraming pwedeng mangyari sa ating mga buhay na maaring imbis na masolve, nadadagdagan pa yung problema eh. Kaya lagi mong iisipin yun, mga kapatid. Makakatulong ba ito? Baka ang dulo nito, pagkasira. Pansamantalang kaligayahan, pansamantalang kasiyahan, pero anong dulo niyan? Pwede namang iwasan yan, mga kapatid. Are you following? That is why you need to choose the 3 right P's. 3 P. Importante po yan. Pia, Pilar, Pastora. Para masaya ang buhay. But seriously, you need to choose the right people. Yung mga makadiyos. May presensya ng Diyos. Kailangan right place, right places. Mga lugar na pinupuntahan natin, mga kapatid, mga tamang lugar. Mga makadiyos na lugar, dapat may ganyan kang lugar sa buhay mo. Sapagat ang tunay na kasiyahan, nasa presensya ng Diyos. Amen? At saan man may 2 o 3 nagkatipon sa pangalan niya, naroon siya sa kalagitnaan. Kagaya nito, mga kapatid, yung pagdalo natin ng mga gawain sa Panginoon. Bakit hindi ako nagiging masaya? Kasi nga, hindi mo hinahanap si Lord. Dapat pag pumunta ka sa pagtitipon dahil nandun ang Panginoon, sino agad ang una mong titignan? Halimbawa, sa isang pagtitipon, naroon ang paborito mong artista. Sinong titignan mo? Yung mga fans? Ang una mong hahanapin, yung artista. Nandyan ang ating presidente. Nagkatipon dito sa plaza, ang daming tao. Pumunta ka ron. Sinong una mong hahanapin? Yung maraming tao? Tingnan ko nga kung maraming tao. Siyempre mo naman titignan doon at hahanapin. Asan yung presidente? Sa pagtitipon ng mga mananampalataya, sinong unang hinahanap mo? Yung pastor? Tingnan ko nga, talagang pogi yan. Tingnan ko nga yung mga tao dyan. Hindi, mali ka eh. Ang una mo dapat hinahanap sa bawat pagtitipon ay ang Panginoong Hesukristo. Dahil siya ay nariyaan sa ating kalagitnaan. Amen? At pangatlong P, yung right practices. Importante yung mga gawain natin. Siguraduhin natin bilang mga Kristiyano
Dapat may mga ginagawa tayong mga makadiyos na gawain, mga kapatid. Amen. Sapagkat anumang may buhay, tandaan natin, may kanya-kanyang atmosphere. Ang ibon sa himpapawid, ang mga isda sa tubig, ang mga puno sa lupa. Ang Kristiyano. Pag ikaw totoong Kristiyano, importanteng ikaw ay nasa presensya ng Diyos. Sinasamahan ng Diyos. Alam mong kasama mo ang Diyos at ikaw ay nasa Panginoon. Amen? Yan ang right atmosphere natin mga kapatid. Diyan mo matatagpuan ang tunay na kasiyahan at hindi pansamantala. Sapagkat sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Amen. So pangalawa, saan pa matatagpuan ang walang hanggang kasiyahan? Ang kaligayahan ay matatagpuan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Importante sapagkat sabi sa salita natin, binasa kanina, ituturo mo sa akin ang daan ng buhay. Hindi patay. Buhay. Ibig sabihin, masaya yun. Buhay yun. Mga kapatid. Maligaya yun. Ha? Ituturo raw. So, importanteng sumunod tayo sa Kanya. Ano sabi ng awit 119 verses 1 to 2? Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Pero bago ituloy itong talata, pag nakabasa po kayo sa salita ng Diyos ng mapalad, mabanggit yun, malapad, mapalad, katumbas po niyan ay masaya, happy. Kaya sa ibang translation ng Bible, yan ang nakasulat, masaya, happy, blessed, happy. So yan pong ibig sabihin niya. Ibig sabihin, masaya ang mga taong malinis ang pamumuhay. Kautusan ni Yahweh ang sinusunod tuwing linggo. Hindi. Sabi rito, araw-araw. Mapalad, masaya ang sumusunod sa kanyang patakaran. Hindi sarili nating patakaran. Hindi sarili nating gusto. Yung sinasabi natin, kung anong gusto mong gawin, yun ang masaya na magagawa mo. Hindi po ganun yun. Sapagkat may daang matuwid sa akala ng tao ay tama at ang dulo niyan ay kapahamakan. Tingnan po natin yung dulo. Sino makakakita ng dulo? Sige. Tingnan mo nga yung future mo. Sino nakakakita ng dulo ng buhay natin? Wala. Pero may nakakakita niyan. Walang iba kundi ang ating Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kita sumunod sa Panginoon, ang hahanapin mo ay yung kalooban ng Diyos, mga kapatid. Ngayon, paano ba dinidescribe ng Bible ang kalooban ng Diyos? Basahin natin Romans 12 verse 2. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos. So, kaya pala importante yung nababago ang buhay natin. Amen. At yung pagbabago na yon ay pagkaalam sa kalooban ng Diyos. So, kapag inaalam mo ang kalooban ng Diyos, nakapagpapabago po ng buhay yan. Bakit? Ano ba ang description ng kalooban ng Diyos? Ang sabi rito, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Mabuti, ganap, perfect. Hindi naman ibig sabihin ng perfect, talagang hindi nagkakamali o walang problema. Kundi mga kapatid, sa bawat pagkakamali, nagagawang itama iyon, mga kapatid. Amen? Nagagawang isaayos, anumang may kaguluhan. So, good, acceptable, and pleasing to God. So, ibig pala sabihin ganito, kung tayo ay nabubuhay sa kalooban ng Diyos, nagiging mabuti ang buhay. Kung tayo ay nabubuhay sa kalooban ng Diyos, nagiging ganap, may pagkukulang, pero naipagkakaloob po sa atin sa oras ng pangangailangan. Kapag tayo ay nabubuhay sa kalooban ng Diyos, nagiging kalugod-lugod, masaya. Unang-una, masaya ang Panginoon. Pag masaya si Lord, bagamat minsan hindi ka masaya, pero ang tunay na kasiyahan ay nasa Panginoon. Minsan hindi mo lang nakikita yung dulo, o kaya yung magiging dulot niyan sa buhay natin. Kasi tayo parang nakikita mo lang yung pagsasaya. Yun lang ang hinahanap natin.
Pero pag wala na yon, ikaw pa rin ang matitira. Sino ka na at ano ka na? Ang ibinibigay na kasiyahan ng Panginoon, walang hanggang kasiyahan. Amen. So outside the will of God is not good. Anything outside the will of God is not good. Not pleasing to God. Kaya nagiging malungkot. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Malungkot ba yan? Baka wala sa kalooban ni Lord. Hindi talaga mabuti. Bakit? We're Christians. We're talking about true Christians. We're talking about yung totoo talagang Kristiyano. Mga kapatid. May nakita akong isda. Ang tagal ng panahong wala sa tubig, buhay. Ang tagal ng wala sa tubig. Andyan pa rin siya. Alam niyo bakit? Plastic. Pero kung totoong talagang isda yan, hindi po pwede. Nawala sa tubig yan. Kung totoo talagang Kristiyano, hindi po pwedeng wala kang presence ni Lord. Pag totoo kang Kristiyano, hindi ka po pwedeng susunod sa kalooban ng Diyos. In the fact, alam naman natin, ang kalooban ng Diyos ay laging mabuti para sa atin. Amen. Palakpakan natin si Lord dyan. Diyos, itong gagawin ko, kalooban ba ito ng Diyos? Itong pagdidesisyonan ko, kalooban ba ito ng Diyos? Itong plano ko, kalooban ba ito ng Diyos? Itong love life ko, kalooban ba ito ng Diyos? Kasama yun mga kapatid. Hindi dahil cute, kalooban na ng Diyos. Hindi dahil pogi, kalooban ng Diyos. Hindi dahil maganda, kalooban ng Diyos. Tapos pag maganda, cute, pogi, pagpe-pray mo na, Lord, siya na po ba? O sasagot sa'yo si Lord, sagot ni Lord, sila na. Huli ka na. You should know the will of God. Alamin natin yan. Sapagkat, ano sabi ng kalooban ng Diyos? Mabuti. Kasiya-siya. Kalugod-lugod. Alamin mong kalooban ng Diyos sa inyong mag-asawa. Sa mga plano ninyo. Sa pamilya mo. Sa karir mo. Sa lahat ng buhay mo bilang Kristiyano. Kahit sa paglilingkod, alamin mo ang kalooban ng Diyos. Hinahanap mo dapat na may kalooban ba ng Diyos dito? Sa buhay ko, nasan yung kalooban ng Diyos? Sa ating dalawa, nasan ang kalooban ng Diyos? Asan ang kalooban? Hinahanap mo lagi yon, kapatid. Amen? Bakit? Ano sabi na Santiago 4:13-15? Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas, pupunta kami sa isang bayan. Mamamalagi kami roon ng 1 taon. Magnenegosyo at kikita ng malaki. Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Sapagkat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Kaya nga ito ang dapat ninyong sabihin kung loloobin ng Panginoon. Amen? At kapag lagi tayo naghahanap, inaalam ang kalooban ng Diyos, mabubuhay pa tayo, ganito o kaya ganoon ang gagawin natin. Amen. So hindi lahat tatanggapin natin. Hindi lahat susunggaban natin. Hindi lahat papasukin natin. Hindi ganun yun. Hindi porke pwede, ay gagawin mo na. Pastor, pwede naman maaari naman hindi porke pwede. Susunggaban mo na yan, kapatid. Kung lahat lang ng maganda ay pwede sa'yo, di lahat maganda ng maganda ay kalooban na ni Lord. O maganda to, kalooban ni Lord sa akin yan. O ito, pangalawa ka, kalooban ka sa akin ni Lord. Maganda ka Ganon ba yun, mga kapatid? Hindi ganon yun. Ngayon, tanong ko sa iyo, naniniwala ba kayo pagdating sa love life, dapat isa lang? Dapat isa lang boyfriend. Dapat isa lang girlfriend. Dapat isa lang ang asawa. Amen. Kasi kung lahat lang ng pogi, kung lahat na lang ng pogi, kalooban, basta pogi. Paano yan? Maraming pogi, mga kapatid. Di lahat na kami kalooban ng Diyos sa'yo. Kaya minsan, kahit hindi maganda ang nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, basta nasa kalooban ka ng Diyos, basta sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, ang buhay mo ay nasa kalooban ng Diyos, isa lang ang ending niyan.
magiging masaya ka pa rin. Amen. Palakpakan natin si Lord. Bakit? Yan ang binibigay ni Lord. Ang sabi, walang hanggang kasiyahan sa buhay natin. Journey yan eh. Hindi pansamantala. Nabubuhay ko, okay, masaya, nagsasaya ka. Oh, tapos na. Oh, asan ka na ngayon? Hindi na masaya. Ayaw. Parang sabi mo, ang dami kong problema. Magsasaya na lang ako. Magsasaya ako. O sige, hanggang kailan? Pero iba si Lord. Kahit may dinadaanan kang hirap, may dinadaanan kang problema, pagsubok, nandyan sa kalooban mo, masaya ka. Alam mo, kasama ko si Lord. Hindi niya ako iiwan. Hindi niya ako papayaan. Amen? So tuloy. Hindi pansamantala, mga kapatid. Buti na lang sa iba sa inyo. Buti na lang, hindi ka sinagot ng nililigawan mo. Bakit? Hindi mo sana napangasawa yung asawa mo. May mga ganyan eh. Hindi natin nakikita yun. Buti na lang, binasted ka. Oh, buti na lang, hindi ka binasted, hindi mo sana nakuha yung magandang asawa mo. Oh, naintindihan niyo mga kapatid? Halimbawa ganito, nung binata pa ako, marami, of course, pero buti na lang, hindi sila. Oh, buti na lang, mga nagkahiwalay kami. Kasi hindi kami nagkahiwalay, hindi ko nakuha si Pastora Pia. Amen? Kasi kung hindi si Pastora Pia ang napangasawa ko, malungkot sana ang buhay niya. Oh. Diba? Oh, kaya masaya siya ngayon. Amen? Iba talaga pag nasa kalooban ng Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya sundin mo lang ang kalooban ng Diyos. Yan ang magbibigay sa iyo ng totoong kapayapaan, kasiyahan sa ating mga puso. Kapag sinusunod natin ang kanyang mga utos, tayo ay nagiging matatag laban sa mga tukso at mga kapahamakan na ilalayo tayo sa mga kapahamakan. Basta sundin lang natin ang patakaran ng Diyos. Sundin lang natin kung ano ang gusto niya sa atin. Kung ano ang kalooban niya sa atin. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay matuwid. Ang Diyos ay makatarungan. Ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay mapagpatawad. Basta sunod. Pero pag kanang kamay ka ng Diyos, di ba? Kung anong puso niya, puso mo rin. Kung anong gusto niyang gawin, gagawin mo rin. Kung anong layunin niya, layunin mo rin. Ganon ang mga kanang kamay mga kapatid. Kung ano yung nasa kaliwa, nandun, ganon din sa kanan kasi ikaw yung nasa kanan. Amen? Matthew 25 verse 40, pansinin natin. At sasagot ako bilang hari. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Nang ginawa niyo ito sa pinakahamak kong mga kapatid, para na rin nyo itong ginawa sa akin. Let's talk about paglilingkod sa Panginoon. Tinutukoy dito ang paglilingkod pala sa Panginoon kapag ginawa mo para kay Lord, mga kapatid, ang nakikinabang ay ang mga tao. Basta gagawin mo para kay Lord. Ang tawag po dyan ay ministry. Sabi natin ministry. Para sa Diyos, pero ang kapakinabangan ay para sa tao. Halimbawa, mga kapatid, ako, sa preaching ko. So, ito, ginagawa ko ito para kay Lord. Sa totoo lang, mga kapatid, ha? Pero sino nakikinabang kada preaching ko? Si Lord ba? Di ba ikaw? Amen? Basta gawin mo, paglilingkod, gawin mo para kay Lord. Pero tinitiyak ko sa'yo, makikinabang yan tao.
Katulad ko, magpipreach ako, ginagawa ko naman talaga to para kay Lord, mga kapatid, ha? Pero, pag nag-preach na ako, sino makikinabang? Ikaw. Halimbawa, yung home group leader mo, magtuturo yan. Kung susunod ka lang talaga, ikaw rin ang makikinabang, mga kapatid. Pag nag-share tayo ng gospel, gawin mo para kay Lord. Pag nasharean mo yan, talagang nagpakumbaba yan, nagbukas ng buhay, puso, nagsuko ng buhay sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon, sino nakinabang? Di ba sila? Basta gawin mo lang para kay Lord. Huwag nating isipin ang paglilingkod kay Lord, dito lang sa loob ng simbahan ito. Hindi, basta anything, gawin mo para kay Lord, paglilingkod po yan sa Panginoon. Sa asawa mo, ano mang gawin mo dyan, gawin mo para kay Lord. Sino makikinabang? Hindi kayong dalawa. Sa pamilya mo, basta gawin mo para kay Lord. Naglilingkod ka na rin sa Panginoon noon. Amen? Just do it for the Lord. Nasaktan ka, magpatawad ka, gawin mo para kay Lord. Kaya si Richard Gomez, di ba? At saka si Don Sulweta, nagpatawaran. At di nabuo ang pamilya nila. Amen? Tayo rin ang makikinabang, basta gawin mo lang lahat para kay Lord. Amen? Sabi mo sa kapatid mo, para kay Lord. Kasi kalooban po ng Lord talaga na tayo ay nagdilingkod sa Kanya. Ibig sabihin, lahat ng bagay, gawin mo para kay Lord. Yung pagtulong mo sa kapwa, huwag kang basta tumulong. Gawin mo para kay Lord. Meron nga ako na binisit na natin sa hospital for the glory of God ito, mga kapatid. Medyo malaki para sa akin na yun. Konti na lang pera ko. Pero sabi ko, pero sige Lord, gagawin ko to para sa'yo. Kasi inisip ko kung para sa Kanya, kailangan ko to. Pero na-challenge ako, sabi ko na, Lord, sige po, gagawin ko to para sa inyo po. So, binigay ko, pantulong. Pag uwi ko sa bahay, pagbukas ko sa wallet, may nakatago pala. Kung magkano binigay ko ron, yun yung nakatago pa sa wallet ko na hindi ko alam. Amen? Palakpakan natin si Lord. Just do it for the Lord. Walang nasasayang sa bawat gagawin mo para sa Panginoon. Bakit? Kalooban ng Lord na maglingkod tayo sa Kanya. At ang paglilingkod sa Panginoon, hindi pagpapahirap, mga kapatid. Ang paglilingkod sa Panginoon ay isang pribilehiyo para sa atin. Amen? Wag lang habol, puro fun. Paglilingkod ako para magsasaya ako. Parang ako nung araw, nung hindi pa ako pastor, baguhan pala ako mananampalataya, nagjo-join ako sa mga ministry para magsaya lang. Ganon yung pagsasaya lang. Join ako ng choir. Hindi naman ako marunong kumanta talaga, mga kapatid. Join ako ng choir. Saan ka? Tenorture. Ganon. Sabi, ba't nandiyan ka sa choir? Hindi naman ako rito para mag-choir. Ba't ka nandiyan? Pagsasaya lang. Pasaya. Daming magaganda yung mga ganon, di ba? Mga palakaibigan sila mga friendly. Kaya nag-join ako doon mga kapatid. Sana, sa paglilingkod, wag lang ganon ang tingnan natin. Bakit? Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon, masaya. Sa paglilingkod. Kaya wag lang yon ang asahan natin, mga kapatid. Talagang sa paglilingkod, it will affect our lives. Because there are many problems. Halimbawa, ganito. Sa tingin niya ba yung pagpipreach ko, pagsasaya ito? Hindi po pagsasaya ito. Sige, palit tayo. Every Sunday, ikaw magpipreach. Maghahanda ka ng mensahe niyan, mga kapatid. Tapos, araw-araw, naghahanda ako ng message. Para saan? Prayer on top of the hill. Every 4:30 in the morning yon, mga kapatid. Buti na lang, nabawasan na tayo. Every Thursday and Saturday na lang ako sa our daily bread. Simula na naman, February, every Sunday, pagtapos ng preaching ko rito, magpipreach ako sa mga churches, mga kapatid, ng Doropate, Rizal. Ngayon, 4 ang preaching ko. Na pangalawa na ito. Pagkatapos ito, may 130 sa mga youth. Tapos mamaya sa mga young pro, 4 na beses, mga kapatid. Tapos nai-invite pa ako sa malalaking lugar. Sa February 3, 4, and 5, in-invite ako ng Koreano. Magsasalita ako sa La Union. 6 hours ang travel nun. Ako ang magdadrive nun, mga kapatid. At marami pang invitation na nandyan. Gusto mo, palit tayo. Pagsasaya ba to? Hindi po ito pagsasaya, mga kapatid. Pero, dahil ginagawa ko po ito para sa Panginoon, masasabi kong masaya ang buhay ko. Amen? Palakpakan natin, just do it for the Lord. So, huwag mong
hanapin lagi ang pagsasaya. Sometimes it takes, it's a matter of commitment, mga kapatid. Minsan kasi ganito, pag napagod ka na, nagre-reklamo na tayo, anong gagawin mo? Tatanggalin mo na sa buhay mo yan. Ayoko na, bibitawan mo na. Yung ginagawa mong paglilingkod, ayaw mo na. Sa asawa mo, ayaw mo na. Sa pamilya mo, suko ka na. Sa trabaho, suko ka na. Sa ministry, suko ka na. Bibitawan mo yung mga yan. Kapag tinanggal mo ang paglilingkod mo sa Panginoon, nagbabawas ka, kapatid, ng ikakasaya mo sa buhay. Lagi mong tatandaan yan parang mga ilaw. Sa bawat tanggalin mong paglilingkod, mga kapatid, para kang nagpapatay ng isang bombilya. Subukan mo patay ng isang bombilya, didilim. Magtanggal ka na naman ng isang bombilya, didilim na naman. Tanggalin mo lahat ng bombilya rito, nakasindi, nakailaw, madilim. Kaya pag ikaw nagtatanggal, tumitigil, humihinto sa paglilingkod, mga kapatid, padilim ng padilim ang buhay mo. Sa tingin niyo ba, masaya yon? Sa mga hindi Kristiyano, masaya yung madilim. Pero sa mga Kristiyano, hindi na tayo kabilang sa kaharian ng kadiliman. Tayo ay kabilang na sa kaharian ng kaliwanagan. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya mag-isip-isip ka sa bawat bibitawan mo para sa Panginoon. Mga kapatid, kaya ang gawain ng Panginoon dapat lagi natin pinapahalagahan yan. Tinitreasure mo yan, kapatid. Lahat ng bagay na magagawa mo para sa Panginoon. Kaya kapag inuuna natin ang kapakanan ng iba para kay Lord, diyan mo mararamdaman, kapatid, ang tunay na kagalakan na nagmumula sa Diyos. Ang pangmatagalang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mga bagay na pansamantala lamang. Ito ay matatagpuan lamang sa presensya ng Diyos, sa pagsunod sa Kanyang kalooban at sa paglilingkod sa Diyos. At habang tayo ay lumalapit sa Diyos, mas lalo nating mararanasan yung tunay na kagalakan na hindi kayang ibigay ng sanlibutang ito, mga kapatid. Nais kong basahin sa inyo, awit 30:11. Ang aking kalungkutan ay pinalitan nyo ng sayaw ng kagalakan. You turn my mourning into dancing. Hinubad nyo sa akin ang damit na panluksa at binihisan nyo ako ng damit ng kagalakan. Iyan po ang ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid. Ano yun? Kayo ba naniniwala yung magulong buhay kayang gawing mapayapa ng Panginoon? Kayo ba naniniwala yung mahirap ay kayang pasaganain ng Panginoon? Naniniwala ba kayo na ang malungkot na buhay kayang paligayahin ng Panginoon? Dapat yan ang nararanasan mo. Kung naniniwala ka na yan pala ang ginagawa ni Lord sa buhay natin. At ang katunayan at totoo na ang buhay mo ay na kay Kristo na at ang Panginoon sa Kristo ay nasa buhay mo. At anong kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo? Yung magulong buhay ay isaayos. Yung mahirap ay pasaganain. Ang malungkot na buhay ay paligayahin. Kayang-kayang gawin ng Panginoon yan. Dapat, yan ang nararanasan natin, mga kapatid. Kaya kapag sinabi niyang pagbabago na kayang gawin ng Panginoon, hindi lang yan sa buhay natin. Binabago rin niya ang kwento ng buhay natin. He changes the story of our lives. Hindi ka lang nagiging mabuting tao. Hindi ka lang nagiging mabait dito, kundi nagiging mabuti rin ang kalagayan at sitwasyon mo sa buhay. Kasama po yan, mga kapatid. Amen? Lasting happiness. Walang limitasyon. Hindi pwedeng sabihin, basta ako masaya kahit magulo ang pamilya ko. Hindi po pwede yun. Basta ako masaya kahit wala akong trabaho. Hindi po pwede yun. Basta ako masaya dito kahit galit tayo. Hindi po pwede yun. Walang hanggang kasiyahan eh. Hindi lang hanggang sa'yo. Amen. Palakpakan natin sa tayong lahat ay tumayo.